Alam mo ba kung papayaman ka na, may 10 signs na magpapatunay kung nasa tamang landas ka na. At kung meron ka na kahit 5 lang dito, aba, on the right track ka na. So i-challenge kita kaibigan. Check natin ilan dito ang meron ka. Ready? Let's go! Naaalala mo ba yung panahong bawat sweldo, post agad sa Facebook? Hard work pays off. Pero ngayon, mas trip mo na maghulog sa MP2 kaysa mag-flex. Kung ganyan ka na, iba ka na. Tahimik na yaman mode activated. Sign number 1, hindi ka na nag-reflex sa social media. Dati, bawat bili mo ng sapatos o bagong phone, upload agad. Pero ngayon, mas gusto mo ng tahimik. Hindi mo na kailangang patunayan sa iba. Kasi alam mo na, ang tunay na yaman ay yung hindi kailangang ipakita. Yung tipong habang iba busy mag-post, ikaw busy maghulog ng savings o investment mo. At pag mas na-excite ka na mag-invest kaysa mag-post, aba, iba ka na talaga. Congrats! Papayaman ka na nga. Sign number 2, nag-iipon ka na ng consistent. Hindi importante kung 100 pesos lang per month. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka. Kasi sa pera, hindi sa laki ng hulog ang nakakapagpayaman, kundi disiplina sa paghuhulog. Yung iba, one time big time, tapos tulong na. Pero ikaw, kahit maliit, consistent. At yan ang tunay na sikreto ng compound interest. Yung perang pinaghirapan mo, nagtatrabaho habang natutulog ka. Kaya kung may autohulog ka sa MP2 o digital bank, saludo ako sa iyo. Kasi yan ang ugali ng taong yayaman, hindi lang umaasa sa swerte. Sign number 3, nag-invest ka na, hindi lang nag-iipon. Kapag napagod ka na sa puro ipon lang at sinubukan mo na mag-invest, ibang level ka na. Kasi ibig sabihin, hindi mo na lang tinatabi ang pera mo. Pinapatrabaho na rin siya. Stock market, REITs, MP2, mutual funds. Kahit saan mo pa ilagay, basta may plano at disiplina, panalo ka na. Sabi nga ni Kuya Ben, ang pera parang empleyado. Dapat pinagtatrabaho, hindi pinapahinga sa wallet. Kasi kung tamad ang pera mo, edi ikaw rin ang kakayod maghapon. Pero kung marunong ka na mag-invest, ikaw na ang boss ng pera mo. Quick poll lang my friends. Nag-invest ka na ba? Comment start na ako kung oo. Sign number 4, may emergency fund ka na. 3 to 6 months ng gastos ang dapat nakatabi sa iyong bank account. Ready ka ba kung may emergency? Kasi kung meron ka niyan, hindi lang pera yan. Peace of mind yan. Alam mo yung feeling na may biglang hospital bill o nawalan ka ng trabaho, pero hindi ka nagpapanik? Yung tahimik kang umiinom ng kape habang iniisip, okay lang to, handa ako. Yan ang level na hindi nabibili sa sale. Ang tawag doon, freedom. Kasi kapag may emergency fund ka, hindi mo na kailangang umutang at hindi mo na rin kailangang matakot. Sign number 5, bumibili ka based sa need, hindi want. Dati, pag may sale, add to cart agad. Minsan, hindi mo na alam kung kailangan mo ba talaga o nadala ka lang sa buy one take one guilt. Pero ngayon, iba ka na. Bago ka mag-checkout, tinatanong mo muna ang sarili mo, need ko ba to o trip ko lang? Yan ang sign ng maturity mo. Marunong ka nang pumili ng laban. Sabi nga ni Kuya Ben, ang mayaman, bumibili ng kailangan nila. Ang mahirap, bumibili ng gusto nila. Kaya nga sila nananatiling mahirap. At tandaan, hindi mo kailangang i-flex kung marunong kang mag-control kasi discipline is the new flex. Sign number 6, nagtatrack ka na ng expenses mo. Dati, feeling ko may pera pa ako. Pero nung chinek ko yung wallet ko, ayun, feelings lang pala. Ngayon, may app ka na. Alam mo na kung saan talaga napupunta ang pera mo. At pag ganun ka na, ikaw na ang boss ng budget mo. Kasi sabi nga nila, you can't manage what you don't measure. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, sino talaga ang may hawa? Ikaw o gastos mo? Pause muna tayo my friends. Buksan mo yung GCash o bank app mo. Tignan mo yung last free na gastos mo. Tapos tanungin mo sa sarili mo, kung ibabalik sa akin yung pera na to, bibilhin ko pa ba yun? Kung hindi ang sagot mo sa 2 o 3, yan na yung sign na kailangan mo ng tracking system ASAP. Comment mo kung ilan sa 3 ang hindi. Honest tayo dito ha. Sign number 7. Nag-aaral ka na tungkol sa pera. Ito yung secret weapon. Okay, nag-shift na mindset mo.
may discipline ka na. Pero alam mo ba kung anong secret weapon ng mga mayayaman? Hindi connections, hindi luck, knowledge. Kasi pag may alam ka, hindi ka basta maloloko at alam mo kung saan tutubo ang pera mo. Kaya kung nanonood ka ng finance videos, nagbabasa ng books, o kahit simpleng nanonood lang dito sa channel, ibang level ka na. At alam mo ang pinakamalupit? Nandito ka ngayon. Nag-i-invest ng oras para matuto. Yan na mismo yung sign na gusto mong umangat at hindi lahat ng tao umaabot sa stage na yan. Kaya saludo ako sa iyo. Remember, ang tunay na mayaman hindi lang marunong kumita, marunong matuto. Sign number 8, may multiple income streams ka na. Pag isa lang ang income mo, parang bike na isa lang ang gulong. Isang flat, baksa agad. Kasi kung nawalan ka ng trabaho o bumaba ang kita, tapos na ang takbo mo. Pero kung may sideline ka, online business o investment income, steady pa rin kahit wala ka ng main job. Kasi pag may multiple income streams, hindi ka basta-basta natutumba. May backup ka lagi. Kaya habang maaga pa, simulan mo na yung second source of income mo. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Huwag mo hintayin ma-flat ang bike bago ka magdagdag ng gulong. At alam mo ba, 78% ng mga milyonaryo may 3 o higit pang income streams. Kaya kung gusto mong sumunod sa yapak nila, huwag kang umasa sa isa lang. Sign number 9, nag-invest ka na sa sarili mo. Hindi lang pera ang investment, pati skills at kalusugan mo. Kasi kung utak mo at katawan mo ang laging updated, kahit mawalan ka ng trabaho, hindi ka mawawalan ng halaga. Kung nag-enroll ka sa bagong course, nag-workout kahit tamad o nag-upgrade ng career skills, panalo yan. Sabi nga ni Kuya Ben, ang pera pwedeng maubos, pero ang utak at kakayahan mo, yan ang hindi mananakaw. Remember, the best investment is you. Kasi ikaw ang pinakamalakas mong asset. At pag inalagaan mo yan ngayon, future you ang magpapasalamat. Sign number 10, may long-term financial goals ka na. Hindi ka na basta nag-iipon lang para may pera. Ngayon, may vision ka na. 5 to 10 years from now, may bahay ka na, may negosyo ka na at secured ang pamilya mo. Isipin mo yung araw na yun, kaibigan. Yung paggising mo sa sarili mong bahay habang nagkakape ka at tahimik, walang utang, walang stress. Yung araw na hindi ka na nag-aalala sa bills kasi pinaghandaan mo lahat yon. At maririnig mo pa ang anak kong magsasabi ng, "Salamat Papa, Mama, kasi dahil sa'yo, hindi ako nag-aalala sa tuition." Yan ang legacy na pinaghirapan mo ngayon. Yan ang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. Kahit pagod, kahit minsan gusto mo nang sumuko. Kasi alam mo, yung sakripisyo mo ngayon, magiging bunga ng ginawa bukas. So i-challenge kita ngayon, my friend. Number 1, i-comment mo kung ilan sa 10 signs ang meron ka. 2, kung wala ka pang 5 signs, pumili ka ng isa lang na sisimulan mo this week, kahit maliit, basta may action. 3, itag mo yung kaibigan mong kailangan ding mapanood to para sabay-sabay kayong umangat. At tandaan, ang yaman hindi overnight. Pero kapag may tamang mindset ka at handa kang kumilos araw-araw, sigurado kang uusad. Kaya tara na, ipon na, invest na. Quest to Success PH Style.